Isang imbitasyon, isang pagtanggi. Ang araw na nayanig ng Pilipinas ang mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 50 taon, nagpadala ng imbitasyon ang G7 sa isang bansa. Pinangunahan ito ng Amerika at sinang-ayunan ng Europa. Ngunit isinauli ng bansang iyon ang imbitasyon. Sayang ang bayarin, sabi nila. Isang linya lang, ngunit yumanig ito sa buong Amerika. Nagbunyi ang Japan, ngunit agad itong napalitan ng pagkagapi. Ang nakakagulat na katotohanan na inihayag ng isang blind na pagsusuri sa kapangyarihan ng mga bansa. Ang buong kwento, kung paano ginulo ng isang kapuluan ang pandaigdigang kaayusan ay ilalahad ngayon. Bago magsimula, suportahan natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-iwan ng komento. Mabuhay ang Pilipinas. Nasa Situation Room ako, sa ilalim ng West Wing ng White House sa Washington. Maghahating gabi na. At ang ilaw, mula sa mga fluorescent lamp, ay sumasalamin sa ikapitong tasa ng kape na inubos ko. Kinuskus ko ng likod ng aking palad ang aking mga pagod na mata habang ibinababa ang secured na telepono. Tila lumaktaw ng isang tibok ang puso ko. Kakarating lang ng sagot mula sa Maynila. Isang maikling diplomatikong mensahe na may 2 linya lamang. Ngunit ang 2 linyang iyon ay gumimbal sa buong 13 taon kong karera sa diplomasya. Naninindigan ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas na sa kasalukuyang panahon nangangailangan pa ng karagdagang pagsusuri kung ang formal na pagsali sa G7 ay tunay na makabubuti sa pambansang interes. Sayang ang gagastusin para sa isang walang lamang titulo. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses, 3 beses. Naglalaro ang mga letra sa aking paningin. Nanuyo ang aking lalamunan, isang pagtanggi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 50 taon na ang G7 mismo ang nag-abot ng kamay sa isang bansa. Nagpadala kami ng formal na imbitasyon sa ngalan ng Estados Unidos at tiniklop lang nila ito at isinauli. May kasama pang mensahe na sayang daw ang bayarin para sa isang titulo. Nanlamig ang aking likod. Ito ay higit pa sa isang diplomatikong kabastusan. Ito ay tila isang deklarasyon ng digmaan. O hindi bababasa. Ganoon ang interpretasyon ng aking utak na hinubog ng 4-5 tisang taong karanasan. Nanginginig kong pinindot ang intercom. Robinson. Sir, 1:00 na po ng madaling araw, sagot niya. Alam ko, ikonekta mo ako sa Chief of Staff ng Presidente. Ngayon din, hindi ito makapaghihintay hanggang umaga. Ano po ang nangyari, sir? Lumingon ako at sinabi, tumanggi ang Pilipinas. 3 segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, tumaas ng 1 oktaba ang boses ni Robinson. Tumanggi? Ang Pilipinas? Tinanggihan nila ang imbitasyon sa G7? Oh, kauna-unahan sa loob ng 50 taon. Nang gabing iyon, hindi namatay ang mga ilaw sa West Wing ng White House. Agad na ipinatawag ang Chief of Staff, ang Undersecretary of State, at ang liaison officer mula sa Indo-Pacific Command ng Pentagon. 3:00 ng madaling araw, 4 na tao ang nagtipon at iisa ang mababasa sa aming mga mukha, pagkalito. Hindi, sa totoo lang, mas malapit ito sa kahihiyan. Ngunit ang tunay na problema ay hindi ang pagtanggi mismo. Ang tunay na problema ay nagsimulang lumitaw nang sinimulan naming alamin kung bakit sila tumanggi. Ang natuklasan namin ay hindi ang pagmamataas ng Pilipinas, kundi ang aming kamangmangan. Ang pangalan ko ay James Carter. Sa loob ng 35 taon, nagsilbi ako bilang Senior Director for Indo-Pacific Affairs sa National Security Council ng White House. Nagsimula ako sa Bureau of East Asian and Pacific Affairs sa State Department, dumaan sa Strategic Planning sa Pentagon, at sa huling 8 taon, ako ang humuhubog sa diskarte ng Pangulo para sa Asya. Sa madaling salita, trabaho kong pamahalaan ang lahat ng aming mga kaalyado sa Asya, Japan, Pilipinas, Australia, Taiwan Strait. Lahat ng desisyon tungkol sa kapalaran ng aming mga alyansa ay dumadaan sa aking mesa o iyon ang aking pinaniniwalaan. Sa loob ng aking pitaka, may isang lumang sulat mula sa aking ama. Siya ay isang opisyal ng US Navy na nakadestino sa Subic Bay sa Pilipinas sa loob ng 3 taon. Ang petsa sa sulat ay mahigit 50 taon na ang nakalipas, ipinadala niya ito sa aking ina mula sa base. Mahal, napakahirap ng bansang ito. Sa tag-ulan, walang sapat na bigas at nakikita ko ang mga bata na naglalaro sa putik na walang sapin sa paa. Ang kuryente ay may rasyon, ilang oras lang sa isang araw.
Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan nila. Kapag umalis tayo baka hindi sila tumagal ng 1 taon. Dala-dala ko ang sulat na iyon sa aking pitaka sa loob ng 35 taon dahil naniniwala akong tama ang hula ng aking ama. Ang Pilipinas ay isang bansang kailangan nating protektahan. Isang bansang tinulungan nating bumangon. Isang bansang dapat magpasalamat sa atin. Ngunit ng gabing iyon, sa harap ng 2 linyang mensahe mula sa Maynila, napilitan akong tanggapin. Nagkamali ang aking ama at hindi lang siya ang nagkamali. Ako, ang White House, ang buong Estados Unidos ay nabubuhay sa iisang maling akala sa loob ng 50 taon. Para maintindihan ng lahat, kailangan nating bumalik 3 buwan bago ang insidenteng ito. Nasa Roosevelt Room ang White House kami para sa isang NSC strategic meeting. Ang National Security Advisor ang nangunguna, kasama ang mga undersecretary mula sa State, Defense, Treasury at Commerce na nakaupo sa paligid ng isang bilog na mesa. Isa lang ang agenda, G7, Expansion Strategy. Unang nagsalita ang National Security Advisor. Mga Ginoo, simple lang ang sitwasyon. Pinapalawak ng China ang BRICS. Ginugulo ang ating hanay. Ang mga bansa sa Global South ay isa-isang kumakampi sa kanila. Kailangan nating palakasin ang ating hanay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng G7. May 3 kandidato, Pilipinas, Australia at India. 3 watawat ang lumitaw sa screen. Carter, bilang eksperto sa Asia, ano ang iyong opinyon? Sino ang dapat nating unahin? Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Ang Pilipinas. Kung isasama natin ang Pilipinas, 3 ibon ang tatamaan natin ng isang bato. Una, makukuha natin ang pinakaunang hanay sa pagpigil sa China. Pangalawa, maipapasok natin sa G7 ang kanilang kontrol sa pandaigdigang supply chain ng nickel at cobalt para sa mga baterya at green technology. Pangatlo, mababalanse natin ang eksklusibong representasyon ng Japan sa Asia na gagawing mas sunod-sunuran ang Japan. Tumango ang Undersecretary of State. Sumasang-ayon ako. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay isa sa pinakamabilis lumago sa mundo. Pinapalakas din nila ang kanilang ugnayan sa NATO at higit sa lahat, madali silang kausap. Napangiti ako sa aking sarili sa sinabi niya. Tama siya. Sa loob ng mahigit 70 taon, ang Pilipinas ay isa sa pinakamatapat na kaalyado ng Amerika. Kapag sinabi naming taasan ang kanilang kontribusyon sa depensa, ginagawa nila. Kapag hiniling naming sumali sa mga regulasyon sa pag-export ng teknolohiya, sumusunod sila. Kahit na alam nilang magagalit ang China, pumayag silang magdagdag ng mga EDCA sites. Sa totoo lang, komportable kaming kaalyado ang Pilipinas. Ang masunuring na kababatang kapatid na sumusunod sa utos ng nakatatandang kapatid. Minsan, nagrereklamo, pero sa huli, bumabalik pa rin. Iyon ang imahe ng Pilipinas na pinamahalaan ko sa loob ng 15 taon. Idinagdag ng Undersecretary of Defense, sa aspetong militar, malaki rin ang pakinabang kung isasama ang Pilipinas sa G7. Aminin na natin, ang lakas militar ng mga kaalyado natin sa Europa ay hindi na gaanong kahanga-hanga. Ang Germany, wala pa sa kalahati ang gumaganang tangke. Ang Britanya, kulang sa 10 araw ang supply ng bala. Mula nang sumiklab ang digmaan sa Ukraine, buong NATO ay kinakapos sa bala. Samantala, ang Pilipinas, nagawa nilang bumuo ng sarili nilang industriya ng depensa na kayang gumawa at mag-deliver ng mga drone at missile system sa loob lang ng ilang buwan. Kung papasok ang Pilipinas sa G7, tataas ng husto ang kakayahan ng ating hanay sa produksyon ng armas. Bahagyang kumunot ang noo ng Undersecretary of Treasury. Pero hindi kaya tumutol ang Japan? Sa ngayon, sila lang ang kinatawan ng Asia sa G7. Kung papasok ang Pilipinas, mababawasan ang kanilang impluensya. Iwinagayway ko ang aking kamay. Kami na ang bahala sa Japan. Kukumbinsihin natin sila na makabubuti rin sa kanila ang pagsali ng Pilipinas. Kung ipapakita natin ang mas malaking larawan ng pagpigil sa China, papayag din sila. Sa totoo lang, iba ang nasa isip ko. Tutol man ang Japan o hindi, kapag nagdesisyon na ang Amerika, tapos ang usapan, ang G7 ay isang club na halos kami ang nagpapatakbo. Kapag kami ang nagsulat ng imbitasyon, susunod na lang ang ibang miyembro at naniniwala kaming tatanggapin ito ng Pilipinas nang may buong pasasalamat ang korona ng pagiging formal na miyembro ng Developed Nations Club, ang G7, ang bagay na matagal nang inaasam-asam ng Pilipinas. Ibinibigay namin ito sa kanila.
na parang nag-aabot ng isang diploma. Pagtatapos ko sa pulong, buong kumpiyansa kong sinabi, sisimulan ko na ang mga dipormal na pakikipag-usap sa pamamagitan ng aking channel sa Maynila. Kapag ipinadala na natin ang imbitasyon, sigurado akong oo ang isasagot nila. Pinapangako ko. Noon, may isang nagbiro sa silid, paano kung tumanggi sila? Nagtawanan ang lahat, nakitawa rin ako. Pagtanggi, sino namang bansa sa mundo ang tatanggi sa imbitasyon ng Amerika? Ngunit, mayroon pala. Sinimulan na ang dipormal na komunikasyon. Sa pamamagitan ng Embahada ng Amerika sa Maynila, nagpadala ako ng mensahe sa Undersecretary ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Formal, ngunit may pahiwatig ng pagiging espesyal. Pinag-aaralan ng Estados Unidos ang modernisasyon ng G7 framework at sineseryosong isinasaalang-alang ang Republika ng Pilipinas bilang pinakamalakas na kandidato para sa pagpapalawak. Iminumungkahi namin ang isang dipormal na pagpapalitan ng opinyon. Naghintay ako ng may kapanatagan. Alam ko na kung ano ang magiging reaksyon ng Pilipinas. Magagalak ang DFA, matutuwa ang Malacanang, lalabas sa balita ang Pilipinas, papasok na sa G7 at magbubunyi ang mga mamamayan. Makalipas ang 2 araw, dumating ang sagot. Umiinom ako ng kape nang mabasa ko ito at halos mabulunan ako. Natapon ang kape sa aking damit, ngunit wala akong pakialam. Ang sagot ng Pilipinas ay wala sa alinman sa mga senaryong inisip ko. Nagpapasalamat ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas sa mungkahi ng Estados Unidos. Gayunpaman, hinihiling namin ang isang detalyadong pagsusuri kung paano eksaktong makikinabang ang pambansang interes ng Pilipinas sa pagsali sa G7. Inaasahan namin ang malinaw na kasagutan sa mga sumusunod na tanong. Una, ang taunang kontribusyon bilang miyembro ng G7 at ang batayan ng kalkulasyon nito. Pangalawa, ang mekanismo ng kompensasyon para sa mga posibleng pagkalugi sa kalakalan sa China bilang resulta ng pagsali sa G7. Pangatlo, ang mga tiyak na obligasyong militar ng mga miyembrong bansa sa ilalim ng G7 Joint Security Framework kung sakaling magkaroon ng krisis sa West Philippine Sea. Binasa ko ng paulit-ulit ang mensahe. Hindi ito isang pagtanggap. Ito ay isang kontraalok o mas tumpak, isang singil. Nagpadala ang Pilipinas ng bill sa Amerika. Sige, sasali kami. Pero sabihin niyo muna kung ano ang makukuha namin. Tinawagan ko ang aking katapat sa State Department. Michael, nakita mo ba ang sagot ng Pilipinas? Nakita ko, sir. Sa totoo lang, medyo nagulat ako. Hindi lang gulat to. Hindi ito ang tamang pakikitungo ng isang kaalyado sa isang patron state. Director Carter, maaari po ba akong magsalita? Ang terminong patron state mismo ay hindi na katanggap-tanggap sa Pilipinas. Iba na ang ihip ng hangin sa Maynila ngayon. Hindi na sila ang dating Pilipinas. Sa isip ko, napangisi ako. Hindi na ang dating Pilipinas, ang Pilipinas na 35 taon kong hinawakan, ang bansang kapag tinakot mo sa negosasyon ng defense budget, pipirma rin sa huli, ang bansang kahit nag-aalala sa reaksyon ng China, sumunod pa rin sa ating mga patakaran, ang bansang laging bumabalik. Inisip ko na ang kontraalok ng Pilipinas ay isang strategic positioning lang, isang paraan para taasan ang kanilang halaga sa negosasyon, isang ugali ng isang negosyante na gustong makakuha ng kahit ano pang dagdag bago pumayag. Kaya, bumuo ako ng isang detalyadong sagot na tumutugon sa kanilang mga kondisyon. Ang kontribusyon ay ibabatay sa GDP pero may bawas sa unang 5 taon. Ang pagkalugi sa kalakalan sa China ay babawiin sa pamamagitan ng mas malawak na akses sa merkado ng Amerika. Ang obligasyong militar ay pagpapalawig ng kasalukuyang Mutual Defense Treaty sa G7 framework. Medyo mapagbigay na alok na iyon. Sabi ng State Department at Treasury, sa ganitong alok, papalakpak na ang Pilipinas. Makalipas ang 10 araw, dumating ang ikalawang sagot mula sa Maynila. Sa pagkakataong ito, ibinaba ko muna ang aking kape. Natuto na ako at tama ang ginawa ko. Nagpapasalamat ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas sa tapat na kasagutan ng Estados Unidos. Gayunpaman, pagkatapos ng panloob na pagsusuri, nananatili ang kakulangan ng katiyakan na ang pagsali sa G7 sa kasalukuyang panahon ay makabubuti sa pambansang interes. Partikular na hindi pa nareresolba ang mga sumusunod na alalahanin. Una,
Ang obligadong pakikilahok sa mga parusa laban sa Russia ay maglalagay ng limitasyon sa seguridad sa enerhiya at pag-export ng depensa ng Pilipinas. Pangalawa, ang pagbuo ng isang nagkakaisang prente laban sa Tsina sa loob ng G7 framework ay magdudulot ng malubhang pinsala sa kalakalan ng Pilipinas sa Tsina na bumubuo sa 23% ng aming kabuoang export. Pangatlo, ang pagtaas ng taunang kontribusyon sa G7 at mga obligasyon sa development aid ay mas malaki kaysa sa anumang tunay na benepisyong pang-ekonomiya mula sa pagiging miyembro. Sa kabuuan, sayang ang gagastusin para sa isang walang lamang titulo. Mas makabubuti sa pambansang interes kung ang budget na iyon ay ilalaan sa pagsasaliksik sa susunod na henerasyon ng geothermal at ocean energy technology. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ito positioning. Seryoso sila. Talagang tinanggihan ng Pilipinas ang G7 at nagbigay pa sila ng detalyadong mga dahilan. Sa buong 35 taon kong karera, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ang G7, isang pangalan na sa loob ng 50 taon ay hinangad ng lahat ng bansa sa mundo. Isang simbolo ng pagiging mauunlad, isang sertipiko ng pagiging makapangyarihan, isang VIP seat sa pandaigdigang kaayusan. 10 taon nang naglolabi ang India para makapasok. Kumakatok sa pinto ang Brazil. Nag-aabang ang Indonesia na maimbitahan. Ngunit ang Pilipinas, matapos matanggap ang imbitasyon, ay nagsabi, ano ba ang mapapala namin dito? Isang insulto. Hindi bababasa, iyon ang naramdaman ko sa sandaling iyon. Agad akong nag-report sa National Security Advisor. Pinal na ang pagtanggi ng Pilipinas. 5 segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Pagtanggi? Carter, nagbibiro ka ba? Hindi po, sir. Opisyal na sagot. Sayang daw ang bayarin. Sayang ang bayarin? Tinanggihan nila ang G7 dahil sa bayarin? Opo, sir. Bumaba ang tono ng National Security Advisor. Hindi galit, kundi pagkalito. Carter, 2 lang yan. Nababaliw na ang Pilipinas o may hindi tayo alam. Bigyan mo ako ng analysis report sa loob ng 72 oras. Alamin mo kung bakit nila ito ginagawa. At kung kaya pa bang umusad ng G7 nang wala sila. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa bintana. Ang madilim na langit ng Washington ay dahan-dahang namumula. 72 oras. Hindi ko pa alam noon na ang 72 oras na iyon ang magpapabago sa aking buhay. Nang sinimulan kong alamin kung bakit tumanggi ang Pilipinas, binuksan ko ang isang kahon ni Pandora na 13 taon kong hindi pinansin. Sa loob nito ay ang isang hindi komportableng katotohanan na 50 taong binaliwala ng Amerika. Ang Pilipinas ay hindi isang kaalyadong aming pinalaki. Sila ay isang dambuhalang lumaki nang hindi namin namamalayan at hawak na pala nila kami sa leeg. May 72 oras ako. Kailangan kong sagutin ang 2 tanong. Bakit tumanggi ang Pilipinas? At kaya bang umusad ng G7 nang wala sila? Bumuo ako ng isang emergency task force sa NSC analysis team, 3 economic analyst, 2 military strategist at 1 technology intelligence officer. 6 sa pinakamatalinong isipan ang nagtipon sa conference room sa tabi ng aking opisina. Okay, unahin natin ang unang tanong. Bakit tumanggi ang Pilipinas? Taktik lang ba ito para taasan ang kanilang halaga o naniniwala talaga silang wala silang pakinabang dito? Binuksan ni Sarah Chen, isang economic analyst, ang kanyang laptop, may PhD. Siya sa economics mula sa Harvard at 12 taon nang sinusuri ang ekonomiya ng Asia. Director, sinuri ko ang kanilang trade structure. Sa totoo lang, may basehan ang pagtanggi nila. Ano yon? Ipinakita niya ang isang mapa ng export ng Pilipinas. Puno ito ng mga arrow, ngunit iba ito sa inaasahan ko. 20 taon na ang nakalipas, mahigit kalahati ng export ng Pilipinas ay papunta sa Amerika at Europa sa mga G7 na bansa. Ngayon, ganap na itong nagbago. Nagpakita si Sarah ng isang graph. Sa kasalukuyan, ang bahagi ng ASEAN, India, Middle East at Latin America, ang tinatawag na Global South, sa kabuuang export ng Pilipinas ay nasa 52%. Samantala, ang pinagsama-samang bahagi ng lahat ng G7 na bansa ay nasa 38% lamang. Hindi ako makapaniwala. Sandali, ulitin mo. Mas malaki pa ang merkado nila sa mga umuusbong na bansa kaysa sa buong G7? Opo. Nakumpleto na ng Pilipinas ang kanilang market diversification. Ang mga kumpanya nila
ay nangunguna sa pagtatayo ng renewable energy projects sa gitnang silangan. Nagtatayo sila ng mga planta ng baterya sa Indonesia. Nag-export sila ng mga agricultural technology sa Africa. Para sa mga kumpanyang Pilipino, ang G7 ay isa lamang sa maraming kliyente, hindi ang kanilang nag-iisang lifeline. Sumingit si David Clark, isang military strategist at dating marine na 20 taon sa Pentagon. Hindi lang sa ekonomiya, ganoon din sa industriya ng depensa. Alam niyo ba kung sino ang mga pangunahing customer ng mga armas ng Pilipinas, Poland, Saudi Arabia, Australia, Iraq? Lahat ay hindi miyembro ng G7. Nakabuo na ang Pilipinas ng sarili nilang network sa labas ng bakod ng G7. Sumandal ako sa aking upuan at tumingin sa kisame. Nagsimulang magulo ang isip ko. So, sa pananaw ng Pilipinas, mas malulugi pa sila kung sasali sila sa G7, tumango si Sara. Tingnan niyo po sa ganitong paraan. Kung sasali sila sa G7, obligado silang makilahok sa mga parusa laban sa Russia. Mapuputol ang kanilang supply ng enerhiya at maapektuhan ang kanilang defense exports. Kailangan din nilang sumama sa prente laban sa Tsina, na siyang pinakamalaking trade partner nila. Idagdag pa ang G7 contribution at development aid. Aabot sa bilyon-bilyong dolyar ang dagdag na gastos kada taon. Ang kapalit, karangalan, ang titulong Developed Nations Club. Pero miyembro na sila ng OECD, naging miyembro na ng UN Security Council at naging host na ng APEC. Sapat na ang kanilang mga titulo. Hindi na nila kailangang magdagdag pa ng isang selyo sa kanilang business card. Sumabat si David. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay isang matalinong negosyante. Mas mahalaga ang kita kaysa sa prinsipyo, pera kaysa sa titulo. Kinalkula nila at lumabas na negatibo. Napangiti ako ng mapait. Sige, naiintindihan ko na kung bakit sila tumanggi. Ngayon, sa pangalawang tanong, kaya bang umusad ng G7 nang wala ang Pilipinas? Nagbago ang hangin sa silid. Nagkatinginan sina Sara at David at maingat na nagsalita si Sara. Direktor, sa totoo lang, habang sinusuri namin ang pangalawang tanong, isang mas malaking problema ang aming natuklasan. Mas malaking problema? Opo. Ang tanong ay hindi kung kaya bang umusad ng G7 nang wala ang Pilipinas. Ang tanong ay kung umuusad pa ba ang G7 mismo. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin, Sara? Sinuri namin ang mga indicators ng kapangyarihan ng mga kasalukuyang miyembro ng G7. Tinanggal ang mga pangalan ng bansa at tiningnan lang ang purong datos. Nakakagulat ang resulta. Nagpakita si Sara ng bagong graph, mga bar graph na may alphabet codes sa halip na mga pangalan ng bansa. Ito ang Economic Power Index, pinagsama sa mga economic efficiency, technological self-sufficiency, manufacturing competitiveness, at global supply chain dominance. Ang KAMA 1, siyempre, ay country A. Ang problema ay mula sa 2. Sa graph, isang di pamilyar na code ang nasa pangalawang pwesto, country P. At malaki ang agwat nito sa sumunod. Itong country P ang pumapangalawa sa Amerika. At ang mga kasalukuyang miyembro ng G7 tulad ng Germany, Japan, UK at France ay nasa pagitan ng 3rd at 6th. Sandali, mas mataas pa ang country P kaysa sa Germany? Opo. At malaki ang agwat. Nagkibit balikat si David. Direktor, kailangan ko pa bang sabihin kung sino ang country P? Hindi ako sumagot. Alam ko na. Ang Pilipinas. At ekonomiya pa lang yan, bumaba ang boses ni Sara. Kapag isinama ang military power at future technology, mas nagiging malala ang sitwasyon. Direktor, sa 12 taon kong karera, ngayon lang ako nakakita ng ganitong datos. Hinilamos ko ang aking mukha. Kailangan ko pa ng kape, pero hindi ko sigurado kung kakayanin pa ng sikmura ko. Ipakita nyo lahat, walang itatago. Ang mga sumunod na datos ay isa-isang sumira sa aking 25 taong paniniwala. Nang matapos ang 72 oras na pagsusuri, halos hindi ako nakatulog. Maitim ang ilalim ng aking mga mata at hindi ako nakapag-ahit. Ngunit habang naglalakad ako papunta sa opisina ng National Security Advisor dala ang report, mabigat ang aking mga paa. Hindi dahil sa bigat ng report, kundi sa bigat ng katotohanang laman nito. Binasa ng National Security Advisor ang report sa loob ng 15 minuto. 3 beses nagbago ang kanyang ekspresyon. Una ay pagtataka, sunod ay pagkunot ng noo, at sa huli, mahigpit na pagtikom ng labi habang nakatingin sa bintana. Carter, sigurado ka ba sa datos na ito?
Ang economic data ay mula sa IMF at World Bank. Ang military data ay mula sa internal assessments ng Pentagon. Ang technology data ay mula sa Joint Analysis, NG Commerce Department at NSF. Tatlong source ang nag-cross-verify. Kaya ano ang konklusyon mo? Na ang pagtanggi ng Pilipinas ay hindi pagmamataas, kundi isang makatwirang desisyon at higit sa lahat na madilim ang kinabukasan ng G7 nang wala ang Pilipinas. Humarap sa akin ang National Security Advisor. Mukhang kailangan nating dalhin ang datos na ito sa G7 Sherpa meeting. Iyon din po ang iniisip ko. Pero mahalaga ang paraan. Kung ilalabas natin ang mga pangalan ng bansa, magiging away kain ito. Tututol agad ang Japan kapag narinig ang pangalan ng Pilipinas. Babatikusin ng France ang datos kung makikita nilang mababa ang pwesto nila. Kung ganoon, imungkahi natin ang isang blind assessment. Tatanggalin natin ang mga pangalan at gagawa ng ranking base sa purong datos. Pagkatapos lumabas ng resulta, saka natin ilalabas ang mga pangalan. Walang makakatanggi. Tumango ang National Security Advisor. Sige, pero Carter, alam mo na ang resulta ng blind assessment na ito ay dudurog sa ego ng mga miyembro ng G7, hindi ba? Alam ko po, lalo na ang Japan. Lalo na ang Japan. Mapait na ngumiti ang NSA. Wala tayong magagawa, ituloy na natin. Isang linggo makalipas, isang emergency G7 Sherpa meeting ang ipinatawag sa Paris. Ang mga Sherpa, ang mga punong negosyador ng bawat bansa na naghahanda para sa G7 Summit. Sila ang nag-aayos ng lahat ng agenda bago magkita ang mga leader. Sa totoo lang, nasa kamay ng mga Sherpa ang tunay na kapangyarihan ng G7. Sa isang pribadong gusali sa Paris, nagtipon ang mga kinatawan ng 8 bansa kasama ang EU. Ang French Sherpa na si Antoine Lefebvre ang nanguna. Mga kasama, ang agenda natin ngayon ay ang pagpapalawak ng G7. Narinig niyo na siguro ang balitang iminungkahi ng Amerika na imbitahan ang Pilipinas, ngunit sila ay tumanggi. Nagkaroon ng bulungan. Ang British Sherpa, si William Hart, ay nagsalita. Pagtanggi? Totoo ba iyon? Tinanggihan ng Pilipinas ang pagsali sa G7? Totoo, sagot ko. Ang German Sherpa na si Hans Weber ay sumingit. Hindi ka panipaniwala. Sa loob ng 15 taon, sino namang bansa ang ayaw sumali sa G7? Ang India ay 10 taon nang naglolabi. Nagsalita ang Japanese Sherpa na si Watanabe, nakahalukip-kip. May bahid ng hindi maitagong ginhawa sa kanyang mukha. Siguro ay hindi pa handa ang Pilipinas. Masyado pang maaga. Ang G7 ay hindi para sa kahit sino lang. Inaasahan ko na ang reaksyon ni Watanabe. Sa loob ng 15 taon, hawak ng Japan ang titulong nag-iisang kinatawan ng Asya sa G7. Ang pagpasok ng Pilipinas ay sisira sa monopolyo na iyon. Para sa kanila, isang biyaya ang pagtanggi ng Pilipinas. Dahan-dahan akong tumayo. Bago natin pag-usapan ang pagtanggi ng Pilipinas, siguro ay dapat muna nating tingnan ang ating mga sarili. Anong ibig mong sabihin, Carter? Tanong ni Lefebvre. Habang sinusuri namin kung bakit tumanggi ang Pilipinas, napunta ang aming team sa isang mas fundamental na tanong. Ipinakita ko sa screen ang isang titulo, Blind National Power Assessment. Relevant pa ba ang G7? Ang halaga ba ng brand na G7 ay pareho pa rin tulad ng 50 taon na ang nakalipas? Bumaba na ba ang halaga natin sa puntong kaya na tayong tanggihan? Nagkagulo ang silid. Ang ginhawa sa mukha ni Watanabe ay napalitan ng pag-aalala, kaya may mungkahi ako. Tatanggalin natin ang mga pangalan ng bansa. 27 bansa kasama ang mga miyembro ng G7 at iba pang mahahalagang bansa ay bibigyan ng alphabet codes. Gagawa tayo ng ranking base sa 3 aspeto, ekonomiya, militar at future technology. Pagkatapos, ilalabas natin ang mga pangalan. Isang insulto ito, halos tumayo si Lefebvre. Ang France, isa sa mga nagtatag ng G7, ay huhusgahan bilang isang anonymous code. Ang aming kasaysayan, kultura, at pamumuno ay gagawing numero lang. Natatakot ba kayo, Monsieur Lefebvre? Tinitigan ko siya. Kung tunay kayong isang world power, dapat manalo kayo kahit walang name tag, hindi ba? Natahimik ang silid. Nagdilim ang mukha ni Watanabe. Tila naramdaman niya kung ano ang magiging resulta ng assessment na ito. Sa huli, pumayag ang mayorya. Sinimulan kong i-load ang datos na 72 oras naming pinaghandaan. Oras na para bigyan ng salamin ang mga aristokratang ito. Unang lumabas ang graph ng Economic Power Index.
Ang unang aspeto ay ekonomiya. Hindi lang simpleng GDP. Kung GDP lang ang basehan, dapat ay kasama na ang Saudi Arabia dito. Ang sinusukat natin ay Economic Power Index. 4 na bagay. Una, irreplaceability. Kung mawawala ang bansang ito, mapaparalisa ba ang pandaigdigang ekonomiya? Pangalawa, technological self-sufficiency. Kaya ba nilang gumawa ng sarili nilang core technologies? Pangatlo, manufacturing competitiveness. Nagde-design lang ba sila o kaya rin nilang gumawa? Pang-apat, global corporate dominance. Ilan ang kanilang mga kumpanya na nangingibabaw sa pandaigdigang merkado? Nakaayos ang mga bar graph mula sa pinakamataas. 1 point ay country A, malayo ang agwat, halatang Amerika. Ngunit mula sa 2, nanigas ang lahat. 2 ay country P, malaki ang agwat sa pagitan ng 2 at 3. Ang 3 hanggang 6 ay magkakadikit. Country C, Country G, Country J, Country F. Sandali, sabi ni Weber ng Germany. Pangalawa ang Country P, mas mataas sa Germany at Japan. Iyon ang sabi ng datos. Anong bansa iyan? China ba? Ilalabas natin ang mga pangalan pagkatapos ng buong analysis. Sagot ko. Nagsalita si Watanabe. Imposibleng pangalawa ang GDP ng Country P sa Amerika. Ang 12 sa GDP ay China at 3 ay Germany o Japan. Minanipula ang datos na ito. Mr. Watanabe, ano ang sinabi ko kanina? Hindi ito ranking ng GDP. Ito ay ranking ng irreplaceability. Pinalaki ko ang detalye ng Country P. Tingnan nyo ang bansang ito. Hawak nila ang 60% ng pandaigdigang supply ng high-grade nickel para sa mga baterya. Sila ang nangunguna sa mundo sa geothermal energy technology. Ang kanilang teknolohiya sa ocean thermal energy conversion ay 10 taon na mas advanced kaysa sa iba. Isang tanong, mga kasama, kung bukas ay ititigil ng bansang ito ang kanilang export, anong mangyayari? Katahimikan. Titigil ang produksyon ng mga baterya ng Tesla. Titigil ang pandaigdigang transisyon patungo sa green energy. Masasara ang mga pabrika ng electric vehicle sa Europa. Ang mga chips sa inyong mga eroplano, ang control systems sa elevator ng gusaling ito, marami diyan ay nakadepende sa mga mineral na sila lang ang may kakayahang iproseso ng malinis at episyente. Nanigas ang mukha ni Lefebvre. Samantala, kung ititigil ng France ang export bukas, baka madelay ang delivery ng mga alak at mamahaling bag. Mapaparalisa ba ang mundo? Hindi. Hindi patas ang paghahambing na iyan. Hindi ito pagmamaliit. Ito ay pagpapalaki. Sa lente ng irreplaceability, hawak ng Country P ang mga ugat na nagpapadaloy ng dugo sa puso ng pandaigdigang ekonomiya. Pero hindi ba't supplier lang sila? Tanong ni William ng Britanya. Kung ang Amerika ang nagde-design at ang Country P ang gumagawa, hindi ba't nasa ilalim pa rin sila? Ito na ang hinihintay ko. William, ang isang supplier na madaling palitan ay alipin, ngunit ang isang supplier na hindi mapapalitan ay amo. Sa ngayon, sino sa mundo ang may teknolohiyang kumuha ng enerhiya mula sa kailaliman ng karagatan? Sila lang. Sino ang may kakayahang mag-refine ng nickel at cobalt nang hindi sinisira ang kalikasan sa sukat na kailangan ng mundo? Sila lang. Nagtatayo tayo ng mga planta. Oo, pero aabutin tayo ng 10 hanggang 15 taon para mahabol ang kanilang teknolohiya at skilled workforce. Sa loob ng panahong iyon, nakasalalay tayo sa kanila. Nagsalita si Lefebvre. Sige, Carter. Inaamin namin, magaling kumita ng pera ang Country P, pero ang G7 ay hindi isang club ng mga negosyante. Ito ay isang club ng mga lider na nangangalaga sa seguridad ng mundo. Ito ang huling barahan ni Lefebvre. Talo sa pera kaya sa armas na lang lalaban. Ngumiti ako sa aking sarili. Monsieur Lefebvre, napakagandang punto. Sa katunayan, iyan ang datos na pinakagusto kong ipakita sa inyo ngayon. Namula ang screen. Ikalawang aspeto. Kapangyarihang militar. Tingnan natin ang inyong mga kalasag. Nasanay kayo sa ilalim ng payong ng NATO at Amerika. Ang problema, habang mahimbing kayong natutulog, ang Country P ay 70 taong gising. Sila ay nasa frontline ng isa sa pinakamainit na geopolitical flashpoint sa mundo. Ipinakita ko ang military data ng Country P. Ang bansang ito ay may isa sa pinakamalaking active duty military at reserve force sa Southeast Asia na hinubog ng mga dekada ng panloob at panlabas na banta. Ngayon, tingnan natin ang inyong mga kalasag. Britanya, wala pang 40% ang gumaganang tangke. Germany,
bagsak sa kalahati ang readiness rate ng kanilang militar. France, mas maganda ang lagay nyo dahil sa inyong nuclear weapons, pero sa conventional forces, malayo kayo sa Country P. Paano mo nasabi? Tanong ni Lefebvre. Ang Country P ang world's leading exporter ng archipelagic defense systems. Nang nangamba ang Poland sa Russia, kanino sila unang lumapit para sa mga armas? Sa Amerika ba? Hindi. Sa Country P, para sa kanilang mga missile. Bakit? Bilis. Kung o-order ka sa amin, aabutin ng 2 hanggang 5 taon. Pero ang Country P, nakapag-deliver ng mga missile system sa loob ng 3 buwan. 3 buwan? Tanong ni Weber. 3 buwan. Ang kanilang mga commercial shipyards ay kayang maging military shipyard sa isang iglap. Ang kanilang mga electronics factories ay kayang gumawa ng mga drone components. Ang buong industriya nila ay pwedeng maging war machine. Sila lang sa mundo ang may ganitong kakayahan. Tinatawag ito ng aming mga analyst sa Pentagon na Lazada delivery ng armas. Sumingit si Watanabe. Ang bilis lang gumawa ng missile, kahanga-hanga na ba? Mas lamang pa rin ang Amerika at Japan sa advanced military technology. Tama ka, Watanabe. Ngunit ano ang leksyon ng digmaan sa Ukraine? Ang advanced weapons ay nagbabago ng takbo ng laban, pero ang mga bala at simpleng armas ang nagpapanatili nito. Sino ang kayang mag-supply ng libu-libong bala at drone araw-araw? Nang kinapos ang buong NATO, sino ang tahimik na nag-supply sa Ukraine sa pamamagitan ng mga back channel, ang Country P? Ipinakita ko ang final military assessment. 1 pa rin ang Country A, pero ang 2 ay Country P. Ang kanilang readiness, bilis ng produksyon, at war conversion capability ay mas mataas pa sa average ng buong G7. Kung magkakaroon ng malaking digmaan, sinong kaalyado ang pipiliin nyo? Ang bansang may 10 araw lang na bala o ang bansang kayang mag-deliver ng armas sa loob ng 3 buwan at may milyon-milyong reserba? Nagdeklara ako ng 10 minutong break. Sa labas, mukhang natalo sa boxing ang mga Sherpa. Nang bumalik kami, inilabas ko ang huling alas. 3 aspeto, future technology, AI, quantum computing, next-gen batteries, biotechnology, space. Una, ang pinakamasakit na numero para sa inyo, R, de-investment as a percentage of GDP. 2 bansa ang nanguna, Israel at Country P. Parehong nasa 5% ng kanilang GDP. Ang Amerika ay 3.5%, Germany 3.1%, France 2.2%, UK 1.7%. Ang Country P ay namumuhunan sa kanilang kinabukasan. Pero ang importante ay ang resulta, sabi ni Watanabe. Sige, tingnan natin ang resulta. AI patent applications. 3. Ang Country P, sunod sa US at Sina. Per capita, sila ang 1. Next-gen solid-state batteries. 2 kumpanya mula sa Country P ang 1 at 2 sa mundo. Biotechnology, gamit ang kanilang walang kapantay na biodiversity, sila ang nangunguna sa pag-develop ng mga bagong gamot. Robot density, sila ang 1-1 sa mundo. Sinubukan ni Lefebvre ang huling pag-atake, pero mayroon silang malaking kahinaan. Brain drain. Ang pinakamagagaling nilang isipan ay umaalis ng bansa. Paano sila uunlad kung wala silang mga tao? Ngumiti ako. Monsieur Lefebvre, tama kayo, dati. Pero tingnan niyo ang datos na ito. Binaliktad ng Country P ang brain drain sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga techno-hubs at research centers na may sahod at benepisyong mas mataas pa sa Silicon Valley. Hinihila nila pabalik ang kanilang mga henyo. Sila ang nag-iisang bansa sa mundo na nagpapatunay na kayang talunin ang brain drain. Sila ay nagiging brain magnet. Sa wakas, ipinakita ko ang kabuuan. Overall ranking. Country A, USA, 97 puntos. Country P, Philippines, 86 puntos. Country C, China, 80 puntos. Country G, Germany, 61 puntos. Country J, Japan, 59 puntos. Country F, France, 55 puntos. Tingnan nyo ang agwat. Ang agwat sa pagitan ng US at Pilipinas ay 10 puntos, pero ang agwat sa pagitan ng Pilipinas at ng TRI ay 10 puntos. Ang agwat sa pagitan ng Pilipinas at Germany ay 25 puntos. Ang ibig sabihin ng graph na ito ay isa lang. Ang tunay na istruktura ng kapangyarihan sa mundo ay hindi na G7. Ito ay G2 ang Amerika
at ang Pilipinas na nasa isang liga at kayong lahat ay nasa ikalawang liga. Ngayon, ilalabas ko na ang mga pangalan. Pinindot ko ang enter. Lumitaw ang mga watawat. Sa tabi ng Country A, ang Stars and Stripes. Sa tabi ng Country P, ang araw at mga bituin ng Pilipinas. Ang Republika ng Pilipinas, sabi ko. Ang bansang isinulat ng aking ama, 50 taon na ang nakalipas na naglalaro sa putik ang mga bata. Ang bansang ngayon ay napatunayang mas makapangyarihan kaysa sa buong G7. Naging parang sementeryo ang silid, namutla ang mukha ni Watanabe. Ang Japan, mas mababa sa Pilipinas. Si Lefebvre, nakatingin lang sa kanyang watawat sa mesa. Si William ng Britanya ang unang nagsalita. Kung gayon, Carter, kailangan talaga nating isama ang Pilipinas. Umiling ako. William, ang tanong ay hindi kung isasama natin sila. Ang tanong ay kung sasama pa ba sila. Nagpadala tayo ng imbitasyon at tumanggi sila. Tayo ang may kailangan sa kanila. Pagkatapos ng Paris, nagkakaisa ang G7 na imbitahan muli ang Pilipinas. Ako ang naatasang magdala ng imbitasyon sa Maynila. Sa eroplano, naghanda ako ng 8 senaryo para kumbinsihin sila. Alok sa seguridad, kooperasyon sa teknolohiya, pag-angat sa pandaigdigang pamumuno. 14 na oras kong pinag-aralan ang lahat. Nang lumapag ako sa NAIA, alas 11 na ng gabi. Malamig ang hangin ng Pebrero pero mainit ang enerhiya sa paliparan. Kahit hating gabi, puno ito ng tao. Papalabas, nakita ko ang mga advertisement ng mga Pilipinong kumpanya ng teknolohiya. Ang mga empleyado ay matatas mag-Ingles at Mandarin. Habang nasa kotse papuntang Makati, nakita ko ang mga nagliliwanag na tulay at gusali. Sabi ng aking ama, dati ay puro lubak ang mga kalsada. Sa loob ng 50 taon, naging ibang planeta ang lungsod na ito. Kinabukasan, sa Department of Foreign Affairs, sinalubong ako ng isang undersecretary. Nasa 50s, matatas mag-Ingles, nagtapos sa Harvard. Maaliwalas ang aming pag-uusap. Director Carter, maligayang pagdating. Nakatulog po ba kayo ng maayos sa bayahe? Sa totoo lang hindi. Naghanda ako ng 8 senaryo para sa pag-uusap na ito, pabiro kong sagot. Ngumiti siya. Isang magiliw ng ngiti, ngunit sa likod nito ay isang kumpiyansang hindi maitatago. Alam kong mayroon na siyang sagot bago pa man kami mag-usap. Direktor, handa po akong pakinggan ang lahat ng 8 senaryo. Pero bago po iyon, maaari po ba akong magtanong? Siyempre, sa tingin ninyo, bakit dapat sumali ang Pilipinas sa G7? Hindi para sa interes ng Amerika, kundi para sa interes ng Pilipinas. Napaisip ako. Lahat ng aking inihandang senaryo ay tungkol sa kung paano makikinabang ang Amerika. Pawang mga alok na binalot para magmukhang para sa interes ng Pilipinas. Nagpasya akong maging tapat. Sa totoo lang, ang direktang pakinabang para sa Pilipinas ay hindi na ganoon kalaki. Sapat na ang inyong kasalukuyang posisyon sa mundo. Ang totoo, kami ang may kailangan sa inyo. Ang G7 ang may kailangan sa Pilipinas. Kung wala kayo, hindi matatag ang aming supply chain para sa green technology. Kung wala kayo, may butas sa aming kooperasyong pandepensa. Aminado kami, kaya niyong mabuhay ng maayos kahit wala ang titulong G7. Kami ang dehado dito. Tinitigan ako ng undersecretary. Hindi tingin ng pagkagulat, kundi tingin ng pagpapatunay. Tila alam na niyang ito ang sasabihin ko. Salamat sa inyong katapatan, Direktor. Kaya hahayaan niyo rin po akong maging tapat. Habang pinag-aaralan namin ang imbitasyon, ang laging tanong sa aming mga talakayan ay, bakit ngayon? Bakit kami? Bakit pagkatapos ng 50 taon na hinayaan niyo kaming maghintay sa labas ng pinto, ngayon niyo lang kami papapasukin? Dahil ba natatakot na kayo sa Tsina? Dahil kailangan niyo ang aming nickel? Dahil kinapos kayo sa armas para sa Ukraine? Mahinahon ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay may bigat. Hindi po kami naghihintay ng imbitasyon, Director. Tinitingnan namin kung handa na ang G7 na makipag-usap sa amin. At sa totoo lang, mukhang hindi pa kayo handa. Anong paghahanda ang ibig niyong sabihin? Ang kahandaang ituring kami bilang isang pantay na kasosyo. Ang paraan ng pag-imbita niyo sa Pilipinas ay hindi pag-anyaya sa isang bisita, kundi pag-upa sa isang mersenaryo. Kailangan niyo ng panangga laban sa Tsina, hindi ba? Akala niyo ba hindi namin alam iyon? Wala akong masabi dahil tama siya. At isa pa, naglabas siya ng isang folder.
Nabalitaan po naming nagsagawa kayo ng blind assessment sa Paris. Gumawa rin po kami ng sarili naming pag-aaral. Sa loob ay isang report mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sa huling pahina, nakasulat, konklusyon, mapapanatili at mapapalakas ng Republika ng Pilipinas ang estratehikong posisyon nito sa pandaigdigang ekonomiya kahit hindi sumali sa G7. Ang mga panganib pagkalugi sa kalakalan sa Tsina, panganib sa enerhiya, bayarin ay mas malaki kaysa sa mga benepisyo. Rekomendasyon, magalang na pagtanggi. Ito na ba ang pinal na sagot? Tanong ko. Ang salitang pagtanggi ay masyadong matigas. Sabihin na lang nating hindi pa ito ang tamang panahon. Sa ngayon, mas kapakipakinabang para sa aming mamamayan na gamitin ang bayarin na iyon para mamuhunan sa aming sariling teknolohiya. Pinili namin ang tunay na pakinabang kaysa sa isang walang lamang titulo. At sa huli, sinabi niya, Direktor, isa pong pakiusap. Pakisabi sa mga taga G7. Hindi kami kaaway, kasosyo kami. Ngunit gusto naming maging pantay na kasosyo, hindi isang nakabababang kasosyo. Kapag handa na ang G7 para sa ganoong pag-uusap, laging bukas ang aming pinto. Umalis ako sa gusali. Sa kotse, kinuha ko ang sulat ng aking ama. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan nila. Kapag umalis tayo, baka hindi sila tumagal ng 1 taon. Ang Pilipinas na nakita ng aking ama, 5 taon na ang nakalipas, ang bansang kinahabagan niya. At ang Pilipinas na nakilala ko ngayon, ang bansang nagsauli ng imbitasyon ng G7 at sinabing, sayang ang bayarin. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng lungsod. Itiniklop ko ang sulat. Naramdaman ko ang panunubig ng aking mga mata. Dad, nagkamali ka. Nakatayo sila sa sarili nilang mga paa. Hindi, mas higit pa roon. Nilampasan na nila tayo. Ang mga apo ng mga batang kinahabagan mo ang gumagawa ngayon ng mga teknolohiyang nagpapatakbo sa mundo. At ngayon, sinabi ng bansang iyon sa Estados Unidos, gusto naming makita ang inyong katapatan. Isang himala. Iyan ang tanging salitang mailalarawan dito. Kinabukasan, sa Oval Office, sinabi ko sa Pangulo, ang pinal na sagot ay pagtanggi. Ano ang dahilan? Mas malaki raw ang pakinabang kung ipupuhunan nila sa sarili nilang industriya ang ibabayad sa G7. Nag-isip ang Pangulo, Carter, sa tingin mo, kaya ba nating pigilan ang Tsina nang wala ang Pilipinas? Mahirap po, Mr. President. Ang ating green energy transition ay nakasalalay sa kanila. Ang ating mga kaalyado sa Europa ay sa kanila bumibili ng armas. Sila ang pumupuno sa mga puwang na hindi natin kayang punan. So ano ang conclusion? Sinabi ko ang pinakamapait na salita sa aking 35 taong karera. Hindi po G7 ang pipili sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang pipili sa G7. Nasa kanila po ang kapangyarihan ngayon. Mapait na ngumiti ang Pangulo. Ang bansang pinakain nating 80 taon na ang nakalipas, ngayon ay naniningil na sa atin? Hindi po paniningil, Mr. President. Isang pantay na palitan. Hindi na sila isang bansang kailangan nating protektahan. Sila ay isang bansang kailangan nating suyuin para maging kasosyo. Mga mamamayang Pilipino, sa loob ng 25 taon, tiningnan ko kayo bilang isang bansang dapat pamahalaan. Mali ako, kayo ay bumangon sa inyong sarili. Sa Paris, nang ipakita ko ang datos, ang nakita ko sa mukha ng mga kinatawan ng makapangyarihang bansa ay hindi galit, kundi takot. Ang takot na malaman na ang bansang 10 taon nilang minaliit ay nilampasan na pala sila. Maaaring nagdududa pa kayo sa inyong sarili. Talaga bang mauunlad na tayo? Baka bumagsak ulit tayo? Mula sa labas, iba ang tingin namin sa inyo. Mula sa labas, ang Pilipinas ay isang higante. Isang higanteng kayo lang ang hindi nakakaalam. Huwag na kayong maghintay ng pagkilala mula sa iba. Hindi kayo ang tinatanggap ng G7. Kayo ang pipili kung sasali sa lumang club na ito o bubuo ng isang bagong kaayusan sa labas. Ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay. Ipinapangako ko bilang isang matandang diplomat na pagbalik ko sa Washington, sasabihin ko sa Pangulo, kailangan nating ituring ang Pilipinas hindi bilang kaalyado, kundi bilang isang kapantay. Kailangan nating magbago. Binasa ko sa huling pagkakataon ang sulat ng aking ama. Hindi ko alam kung ano ang kaya nilang gawin. Dad, nagawa nila ang lahat. Mula sa isang lupaing sinalanta ng digmaan, itinayo nila ang isang pandaigdigang sentro ng teknolohiya. At sa huli,
Isinauli nila ang imbitasyon ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo at sinabing, sayang ang gagastusin para sa isang walang lamang titulo. Kung uminit ang inyong puso, mangyaring iwan ang dalawang salita sa komento. Mabuhay Pilipinas! Ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang makita ng lahat ang tunay na larawan ng Pilipinas na hindi natin alam.